Mga kapatid sa Islam, ang pagsunod sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang sa pag-iwas sa mga bid'a. Kabilang dito ay ang pagsunod sa mga aral ng Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pakikitungo sa kapwa at pag-iingat sa buhay ng tao. Itinuturo sa atin ng Al-Islam na huwag manakot, huwag manakit at huwag pumatay, lalo na sa panahon natin na yun na dumarami ang krimen at patayan. Isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang sahih mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harj. Hindi sasapit ang oras, hindi sasapit ang araw ng paghuhukom hanggang sa dumami ang al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah. Tinanong ng mga sahaba, ano ang ibig sabihin ng al-harj o sugo ng Allah? Qala al-qatl, al-qatl. Sinabi niya ang pagpatay. Inulit niya ito ng 2 beses. At isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang sahih mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtulu fima qutil." Sumpa man sa kanya na nasa kanyang kamay ang aking kaluluwa, hindi magwawakas ang mundo, hindi darating ang yawmal qiyamah hanggang sa dumating ang araw na hindi alam ng pumatay kung bakit siya pumatay at hindi alam ng pinatay kung bakit siya pinatay. Bago pa humantong sa pagpatay at ang galit, sama ng loob o anumang problema, binigyan tayo ng Al-Islam ng malinaw na gabay. Isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang tunay na Muslim ay ang taong ligtas ang ibang mga Muslim mula sa kapinsalaan ng kanyang dila at kamay. At kasama rito ang pag-iwas sa panlalait, ang pangungutya, ang pambubuli, ang pagbabanta, pananakit at lalo na ang pagpatay. Hindi ibig sabihin nito na maaaring saktan natin ang mga hindi Muslim. Ipinagbabawal din ng Al-Islam ang pananakit o pagpatay sa kanila ng walang karapatan. Isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yawm al-qiyamah fi ad-dima. Ang unang paghahatulan sa pagitan ng mga tao sa araw ng paghuhukom ay tungkol sa mga dugong binuhos. Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga sumusunod, ang pagbibiro tungkol sa pagpatay o ang pamamaril sa mga paaralan, ang pagbabanta kahit sabihin natin na joke lang ito, ang pagtutok ng baril o kutsilyo o anumang mga bagay na maaari makasakit, at ang panlalait, ang pagpapahiya, ang pangungutya at pambubuli. Isinalaysay ni Imam Muslim mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yad'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Ang sino mang magtutok ng bakal o anumang mga weapon sa kanyang kapatid ay isinusumpa ng mga anghel ng mga malaika hanggang sa ibaba niya ito, kahit patunay niya itong kapatid sa ama at ina. Kung ganitong kabigat ang babala sa pagtutok lamang ng isang bagay na maari makasakit, paano pa kaya ang tunay na pananakit o ang pagpatay? Isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa shadidu bis-sur'a, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ang malakas ay hindi ang magaling manalo o ang pakikipagbuno sa wrestling. Ang tunay na malakas ay ang taong kayang kontrolin ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Hindi sukatan ng lakas ang tindi ng galit o ang kakayahang manakit. Ang tunay na malakas ay ang taong kayang pigilin ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. At kapag nakagawa ng kasalanan ang ating mga kapatid laban sa atin, patawarin natin siya para sa Allah Azza wa Jal. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kaya magpatawad sila at magpalampas. Hindi ba ninyo nais, hindi ba ninyo gusto na patawarin rin kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mapagpatawad, ang maawain. At kapag may mabigat tayong problema, una sa lahat ay bumalik tayo sa Allah Azza wa Jal sa pamamagitan ng as-sala at ang dua. Pagkatapos humingi tayo ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang tumulong. Sabihin natin ang ating nararamdaman upang mabigyan tayo ng tamang payo. Isinalay sa Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang mga sahih mula kay Aisha radiyallahu anha tungkol sa unang pagdating ng al-wahi, ng revelasyon. Sinabi niya, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarjufu fuaduhu. Bumalik ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam habang nanginginig ang kanyang puso. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. Pinuntahan niya si Khadija bint Khuwailid, ang asawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, at sinabi niya, balutin ninyo ako, balutin ninyo ako. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kaya binalot nila siya hanggang sa mawala ang kanyang matinding takot. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar. Pagkatapos sinabi niya kay Khadija ang nangyari at sinabi, laqad khashitu ala nafsi. Tunay na natakot ako para sa aking sarili. Faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Sinabi ni Khadija radiyallahu anha, hindi, sumpa man sa Allah, hindi ka kailanman ipapahiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag may mga bagay na nakakaabala sa atin o may problema tayo, wag natin ito itago, bagkus ilabas natin ito sa mga tao may kaalaman upang mapayuhan tayo. Ipinapakita ang hadith na ito na nang makaranas ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ng matinding takot, ano ang ginawa niya? Pinuntahan niya si Khadija radiyallahu anha at sinabi niya sa kanya, pinalabas niya ano ang nararamdaman niya at pinayuhan siya ni Khadija radiyallahu anha at tinanggap niya ito. Kaya kapag mabigat ang dinadala ng isang tao, huwag itong kimkimin at tiisin ng mag-isa. Lumapit sa mga magulang, lumapit sa mga guro, mga teacher, lumapit sa mga school counselor, o sino man mapagkakatiwalaang ustad, o sino man ang kaya makatulong sa iyo. Ang paghingi ng tulong ay hindi palatandaan ng kahinaan. Dahil ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, siya mismo ang humingi ng tulong mula sa kanyang asawa. At bilang panghuli, nararapat sa mga magulang, sa mga tatay at sa mga nanay na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. Alamin kung saan sila pumupunta, ano ang kanilang ginagawa, ano ang kanilang tinitignan sa internet, sino ang kanilang mga kaibigan. Dahil tayong lahat ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Isinalay sa inyo na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihin. Lahat kayo ay tagapangalaga at lahat kayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa inyong pinangangalagaan. Mga kapatid sa Islam, pangalagaan natin ang ating dila at ang ating kamay. Huwag tayong manakot, huwag tayong manakit o magbiro tungkol sa pagpatay. Kontrolin natin ang ating sarili kapag tayo ay nagagalit. Matutong magpatawad at humingi ng tulong kapag mabigat ang ating dinadala. Kapag may narinig tayo o nakita tayong totoong banta, huwag tayong manahimik. Bagkus ipaalam natin, i-report natin ito sa mga may kakayahang kumilos.